Facebook o ano dyan. Yung Puntapay family doon sa Tagum City. Hindi ko hinahanap na yun, yung pera na yun na binayad ko sa gobyerno. Ang hinahanap ko ngayon, nasaan ang makapalan ng bawat Pilipino. Na nilulustay nila yung pera ng taong bayan. Sa ilang ambisyon, sa ilang pamulitika, they want to remain in power, they want to remain economically in power. Eh paano na ngayon? Yung mga most vulnerable fellow men, most vulnerable constituents. Paano na ngayon? So, once again, sa lahat ng mga kababayan ko, we are here advocating constructive manner, employing constructive ways in adherence to the problem of our country today. We seek your help, we seek your participation. Dahil itong nilalaban namin naman, hindi lang para sa kapakanan namin na naparito ngayon. This is sacrifice on our part. Limang araw na kami dito, nagpupuyat, ang iba natutulog na dyan. Iniwanan yung pamilya, coming from Mindanao, coming from Visayas, coming from other municipalities and provinces here in Luzon. So once again and again, panglimang kong araw na sinasabi ito, panglimang araw na gusto ko ito sana ang pagsasamahan natin. There must be good governance. We have to empower the common people, common kapatid natin. Nakandahirap na ngayon sa kahirapan. Alam mo, pantay lang tayo sa kahirapan, pantay lang tayo kung ang sabilihin, ang 1 kilong baka, parehas ang presyo sa pobre, parehas ang presyo sa mayayaman, sa may kwartahan, sa magnanakaw sa pobre. Doon lang tayo na pantay. Pero yung ability, yung pribileyo, napakabili tayo nun, malayo. So magtulungan tayo, huwag naman i-bolsa. Yung mga programa, ang gobyerno natin, na meron kabuhayan, may trabaho, may project na makatrabaho ang katawan. Para ma-maintain natin yung yung peace and order. We can only, you as a policeman, uniform man, can only be useful to the society. Kung we can maintain peace and order. But how can we maintain peace and order? Na there is social illness about to erupt. Gusto ba ninyo magkaroon tayo ng revolution among ourselves? Magpatayan tayo? Gusto ba ninyo yan? We don't like that to happen. Kaya in anticipation to that eventuality na hindi na magtagal, kung magpapatuloy pa rin ang ganitong klaseng panggobyerno natin. Walang accountability, walang sincerity. Gusto ba ninyo na itong mga anak natin hindi na makakain, hindi na makapag-aral, hindi na makapag-hospital? Gusto ba ninyo yan? Nobody likes that. Even me, because I do not like you to suffer. Yung social status ko, I am considered millionaire sa Davao City. Cesar Puntapay, look that. Meron akong Facebook page, Cesar Puntapay. Hanapin nyo yan kung sino yung nakausap ninyo ngayon. Looking for the welfare, for the common good of my fellow Filipinos. In answer only as a gratitude, as a gesture of gratitude to my Creator, maraming grasya na bigay sa ating pareho. And I want to share my life now. Now someday or somehow, I can participate in the advocacy to improve the lives of every Filipino people. Dahil hindi lamang karapat-dapat na ang pamilya ko ang dapat lang mamuhay, ang mabubuhay. I've been paying enormous taxes for our business in Tagum City. Considered top 10 taxpayer in Tagum City. Bakit hindi namin ariguluhin yung pagbabayad? Pero no, because the desire there is we can be of help. Kahit lang sa pag-eskwela ng mga bata, sa feeding sa mga bata. Alam ba ninyo, yung ginagawa ng kapulisan namin sa Davao del Norte, kasama ako doon. Nagpapalugaw kami, pero nagtuturo kami kung paano maiwas ng droga.
kayo naawa. And I provide yung lugaw, yung Ay, saan lumi, ka pa galing? para yung mga kapulisan natin doon sa probinsya, mag-abot sa every barangay. Nagrarally para sa kinabukasan For natin. the best practice ng kapulisan natin. Kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Hindi ko pinagmamalagay sa inyo. Ito yung ID ko. Kayo mga bata pa kayo. Ito ang mga ID ko, mga kapatid ko. Para malaman ninyo kung ano yung ginagawa ko ngayon. 73 years old na ko. Hindi na kailangan sana na ano. Ayan o. Ito ang ID ko. Ah. Para maniwala kayo. Ayan. Para maniwala kayo. 73 years na. I still have involvement sa advocacy for transformation ng kapulisan ng mga kapatid natin in Nasa uniform. malayo, nasa malayong bansa tayo. Hindi tayo So, pulista. sana wag na inyong ano kami. You treat us as human. You treat us as Pwede yun, malayong bansa tayo. anak ng Panginoon Diyos. You, anak kayo ng Panginoon Diyos. Malaya sila nagmarcha. We must live Nagmarcha sila. with a dignified life. Ayun lang masasabi ko. Para matapos na tayo po. O, sige, okay. Para kapagpahinga na rin tayo O, sige, sige. pare-pareho. Kasi O, salamat kayo. nasabi Thank you, na natin thank you. na Take care, God bless. ginagawa- Okay?